Gitara, effects na lang. Kunin ko lang effects. Ready na sila? Ano lang? Yeah, eto. Iniwan ko na to dito sa Kalajay nung isang araw. Kasi nakasasakyan niya kami, hindi ko na nauwi. So, iniwan ko muna siya dyan, yung effects ko. Tapos, ngayon, ikakarga natin dito sa box. Yan. Ganyan. Yan, para safe, kailangan natin talian. Yan. Tali natin mabuti para safe naman yung effects. Yun. Yun, oh, matibay yan. Effects, gitara. So maya balik ako pag palis na kami. Ayun na si Bloody, nagkakarga na ng gamit sa motor niya. Si Jay na lang hinihintay namin. Dito tayo sa gilid. Yan. Ang punta namin ngayon ay sa Makati. Bali, ito yung pangalawang event ng December. Yung last time sa Makati rin, ng isang araw, December 4, Makati rin yun. Kaya lang hindi ako nakapag-video dahil hindi ko naman dala tong motor. Bali, umangkas lang. Sumakay lang kami dun sa service nung na-rent na speakers. May dala siyang sasakyan. So, sinabay na kami para tipid na rin. Siyempre, less pagod din. Tapos yun ngayong araw naman ay sa Makati ulit. Sana hindi umulan. Medyo makulimlim. Medyo dumilim. Kanina maliwanag. Sana hindi umulan. Oras natin ay 3:17 ng hapon. Yan. Ready na. Yan sila. Ready na. Let's go. Iyo, no? Huwag kang uulan, please. Para hindi naman kami magkasakit. Wala pa naman akong dalang kapote. Tsaka tong ano, yung gitara ko pala mababasa. Mga gamit namin. Mukhang magkakarga muna si Jay. Ayun, magkakarga nga muna. Ako, meron pa naman. Medyo semi-puno pa naman yung tangke natin. Nagkarga na kasi ako kahapon. Dito muna tayo sa gilid. Yeah. Makati ang punta natin, so expect na natin na medyo, siyempre, medyo traffic. Kaya medyo maaga kami ngayon. Ang call time yata namin ay 5 PM para sa sound check. Tapos ang oras ng event ay mga 6 yata. Malalaman natin. Pero lagi namang hindi nasusunod yung mga oras na yan eh. Minsan pag sinabing 5, magiging 7 yun. So expect natin tong 7. Wala, depende lang kasi sa ano, sa lugar. Meron kasi mga hotel na mahigpit sa oras. 'Di ba? Pag nag-rent ka doon, pag sinabing hanggang 4 hours lang yung ano, yung rent mo, hanggang 4 lang. So minamadali nila minsan yung ano, the event. Kailangan matapos on time para sulit. Pero kami talaga madalas maaga kami umalis. Mas gusto namin yung maaga kang dumarating sa venue, syempre, para relax ka.
bago magtugtugan kasi may sound check pa naman. After ng sound check, may pahinga pa, may time pa magkape-kape kung meron. Pag wala, di upo-upo. Bali, second time ko pala magagamit pala tong motor sa gig. Sa event pala. Ito pa lang yung una. Ito pala yung pangalawa. Yung una, yung sa Novaliches. Lapit lang naman. Pero ngayon medyo malayo-layo, Makati. Ayan sila, ready na. Tara! Go! Hindi pa pala ako nakagawa ng review ulit, yung long term review ng ADB 160. Itong motor ko, ano na to, mag 2 years na sa March. Ang tinatakbo pa lang natin ay 6,800. Yun pa lang yung tinatakbo nung motor na to. Hindi ko naman kasi talaga siya lagi ginagamit. Kaya yun lang yung tinakbo. Well, so far sa loob ng ng almost 2 years, okay naman tong ADB ko. Wala naman ako naging problema sa kanya. Wala namang nasisira na mga pyesa. Kasi may ingat din naman ako gumamit. Tsaka, isa pa, hindi ko naman siya araw-araw talaga ginagamit. Kaya mababa rin yung odo. Pero, so far, wala naman ako napapalitan pa. Bukod lang dun sa mga mga maintenance lang. Siyempre, langis. Yan, importante langis. Every 1,300 ako nag-change oil. Nagpalinis na rin ako ng panggilid nung nakaraan after nung change oil ko. Tapos bumili ako ng air filter sa TikTok. Ako na lang nagkabit. Kasi marumi na talaga yung marumi na talaga yung filter nito. Kaya yan. Yung takbo niya umayos ulit. Kasi bago ako magpalinis at magpalit ng filter, naramdaman ko na medyo kumupad na yung motor. Nabawasan yung hatak niya, hindi na siya ganun kaliksi. Sabi ko, talagang marumi na nga. Well, ako satisfied naman ako dito sa sa ADB 160. Bilang service mo, kung mayroon kang trabaho, pwede mo siyang pang daily. Kasi matipid naman to sa gas. Tapos maganda yung performance. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga trip yung gantong klaseng motor eh. Mas okay pa rin sa akin yung mga manual na motor. Actually, mas okay pa nga talaga sa akin yung dati ko, yung classic na 250 ko eh. Yung bago ko nabili to. Kahit na Rusi lang yun, na-enjoy ko siya, sobra. Kasi formado yun, pinormahan ko na yung motor na yun eh. Performance okay naman, wala namang problema din. Tumagal din sa akin ng mga 1 year mahigit yun bago ko pinilitan nito. Pero ngayon talagang parang gusto ko nang bumalik sa manual ulit. Ewan ko ba? Naiinip ako eh. Naiinip ako sa automatic na scooter. Dito na tayo sa R10. Medyo masikip ah. Line track. Pero usually dyan lang yan sa may stoplight. After nyan maluwag na. Sana, kaya lang Sabado ngayon, hindi natin masabi. Ay, delikado sa mga truck. Ayun, nakawala. Nakawala tayo dun ah. Dito, diskarte muna tayo rito. Yan. Yan o, off-road o. Bilis, bilis. Grabe, traffic pala ngayon.
Ang galing oh, dito sila nakapark. Di ba? Kaya traffic eh. Ang laki ng parking nyo ha. Talagang sa daanan pa. Pero hinuhuli yung mga yan eh. Pero walang yung bakit kaya walang nanguhuli. Diba? Ang laking abala niyan. Diyan sila pumapasok. Problema, apektado yung mga dumadaan. Gagawa kayo ng traffic. Ang dumi ng Maynila pa rin. Itong parte ng arte na to talagang, ewan ko ba, hindi na yata lilinis to. Dugyot. Kahit sino yata umupo na mayor dito, talagang pag kung tao na mismo ang gumagawa ng mga ganyang bagay, mga kalat-kalat na yan, mga basura, hindi nyo tinutulungan yung gobyerno. Kahit napakahusay nung maging mayor dito talaga, kahit mas mahusay pa kay Isko, wala talaga mangyayari. Daming truck. Ayun na naman sila. Sige, tuloy tayo. Yun o. Diba? Ang galing-galing ng mga truck. Ay, delegado. Yun, maluwag. Ang laking abala, di ba? Yung mga truck. Wala naman traffic eh. Sila lang gumagawa ng traffic. Yan, konti na lang makakaraos tayo sa traffic dito sa Arten. Itong kahabaan ng Belo Office lang naman ang medyo problema eh. Pagka nakalagpas tayo dito, yan, medyo hayahay na tayo ng konti. Si Jay na una na. Si Boy Singit yun eh. So kaming dalawa ni Vladi parang magkasama ngayon. Kami tamang lang. Tamang chill ride lang. Delikado kasi yung truck pag nakipagsabayan ka dyan sa mga yan eh. Hindi naman tayo nakikita talaga ng totally nakikita niyan. Maraming mga blind spot ang truck. So, delikado makipagsingitan dyan. Yun. Dito na, sana medyo maluwag dito. Pagbaba ng Dalpan Bridge. Pero parang hindi ah. Ah, yun, medyo maluwag. Yun, medyo maluwag. Nice. Sana tuloy-tuloy na to hanggang Makati. Pero duda ako dun. Pagdating natin ng Makati, sigurado matraffic ngayon dahil Sabado. 3:45 na. Hindi naman siguro tayo abot ng rush hour. Hindi pala kami ni Jay. Ganyan talaga. Walang iwanan sa parokya band. Sa parokya ni J. Lord.
So kung magpapalit ako ng manual na motor, bagay ang unang trip ko kasi bago ko makuha to, yung ano talaga eh, yung XSR 155. Yun talaga trip ko dati. Meron kasi akong, kung ako paano ko ma-explain, pero yun, imbis na yun ang mabili ko, ito yung nakuha ko, yung ADV. Hindi naman ako nagsisisi na nag-ADV ako kasi maganda naman talaga. Pero syempre kanya-kanya tayo ng ng preference pagdating sa pagmumotor. Yung driving style natin. Saka iba talaga yung may mga tao talaga na kagaya ko na iba yung pakiramdam kapag naka-manual na motor. Pero kung magpapalit ako ngayon, pwede yun, XSR. Pero kung may makikipag-trade sa akin ng Dominar 400 UG, oy, baka meron ka dyan syempre yung lang din, bababa lang din yung Odo. Siguro mga 2023 model. Swap tayo ng motor. Alaga ako to, Brad. Mas madalas pa sa garahe to kaysa sa kalsada. Pero kung may maipag-swap talaga, swap tayo, straight swap tayo. Dominar 400 UG na 2023. Laban na. Kasi diba gaya ko, meron din namang mga tao na mas trip yung gantong motor, gantong scooter. Adventure scooter, diba? Mas trip nila yung ganito. Ako kasi mas trip ko yung manual. Ayun, kung magpapalit ako ng motor, pwede na yun, yung Dominar 400, para maisabak natin sa expressway. Mababa na kasi ang bentahan ng ngayon ng Dominar ngayon kasi na-discontinued na yung yung paggawa nun. Wala nang nilabas na bago nun. Ang alam ko meron Dominar NS yata, yun na yung pinalit, yung medyo mas aggressive yung itsura. Same na same makina, same engine, pero iniba lang yung looks. Medyo pinagalit ng konti. Nagmukha siyang naked na medyo agresibo yung forma. Pero sa engine same lang. Pero wala pa sa Pilipinas yata alam ko sa ibang bansa pa lang meron. Hindi pa nire-release dito. Naiwanan nila ako. Habol tayo. Ewan ko ba, mas kampante kasi ako sa sa manual na motor. Parang pakiramdam ko pag ganito yung dala ko, madidisgrasya ako Hindi ko alam kasi siguro dahil mayroon akong bad experience natin sa scooter. Hindi naman major na accident. Lang naman, doon lang sa iskinita namin. Nadali ako ng ng nag-weld na scooter. Sa kasi sa scooter kasi na ganito na automatic, wala pagka nag-weld yung makina mo mismo na syempre pag nataranta ka wala ka ibang way para patayin yung makina, mabilisan, di ba? Kailangan pigilin mo yung ng preno yung makina mo pagka ayaw nang bumalik ng silinyador. Hindi gaya ng ng manual, kahit mag-weld yung silinyador mo,
pigain mo lang yung yung clutch mo, kahit magdamag siya, maghapon siyang mag-iingay, hindi siya aandar. Mas safe sa akin, para sa akin mas safe yung ganun. Kaya mas trip ko yung mga manual na motor. Mag-alas 4 na, nandito pa rin tayo sa Rojas Boulevard. Pero ako so far na-enjoy ko naman yung ganitong event na nakamotor ako. Punta ako ng gig, nakamotor. Parang kasi mas mabilis. Imagine ko nakasakyan ako. Galing ako sa amin kanina, anong oras na. Pas ganun yung traffic, di ba? Wala. Baka magkaapo na tayo rito bago tayo makarating. Hindi gaya ng motor, syempre. May mga singit-singit. Kaya mas mabilis. Medyo, syempre, mas nakakapagod ng konti. Pero enjoy naman. Ayan sila. Dito tayo palabas ng EDSA. Ayan na nga, sinasabi sa hula. Ang traffic. Wow. Sige. Singit. Wala, no choice talaga kundi sumingit. Traffic, grabe. Ay nako, ano ba? Ang traffic. Ay, sarap. Okay, sarap. Sarap naman ng beer. Traffic. Grabe, no? Hindi gumagalaw yung halos yung mga sasakyan. Punong-puno dito. Dito nang nasa gilid. Diba? Good idea yung nagmotor talaga kami. Lalo parting Makati. Medyo may nararamdaman akong konting kirot sa likod. Medyo mabigat kasi yung yung bag ko. Bag ng gitara. Medyo maraming laman kasi ngayon. Kaya medyo may nararamdaman akong konting alay sa likod. Ganun talaga. Nakapagod na. Nakapagod sumingit-singit. Konti na lang. Konti na lang. Makalagpas tayo dito. Pag nakatawid na tayo ng LRT. Maluwag na yan. Sana. Yan, pagka nakatawid tayo rito sa LRT, medyo makakaginahawa na tayo ng konti. Ito lang naman talaga masikip yan eh. Ayun na, go na. Go. Go. So, yun. Ang sarap. Paraos. Dito naman tayo sa EDSA Babakbak.
Pero dito medyo maluwag na ng konti siguro. Hindi gaya doon. Grabe no? Traffic ng Sabado talaga. Kahit saan. Ay, ang luwag. Sarap. Ito lang yung maluwag na may enjoy mo eh. Yan. Oras ay alas 4:15 ng hapon. Abot naman siguro kami ng 5 para sa sound check. Si Topper yung ano namin, drummer namin, siguro nandoon na. Nakamotor din naman yun. Ay nako, dito na tayo sa Glorieta. Ang problema, ayan, traffic pa rin hanggang dito. Hanapin na lang namin yung parking, tapos punta na sa venue. Tayo, makikaraan po. Makikaraan po. Excuse me po. Ayan, makikaraan lang. Makikaraan. Makikaraan. Ang parking daw namin ay sa Glorieta 5 yata. 5 ba o po? 5 yata or 4? Hindi ko alam. Sunod na lang tayo rito. Ano na ba to? Glorieta 5. Ah, ito. Diyan ba? Hindi ba dito? Ah, ito. Ah, okay. Pwede tayong bumaba dyan? Diyan talaga tayo, tapos daan na rin tayo papuntang Ascot. Ito yung Ascot eh. Ah, ito yung Ascot, Makati. Ah, okay. Tayo nag-park tayo. Dito na lang tayo. Oo nga. Ito may 4. Ay, may 5. Ito. Ayun. Ayun yung kanan. Matabang ito, pinapasok na lang. Oh, yun, pababa Joy. Ayun oh. Parang Ascot siya. Mukhang ito yun. Four, sir. Ayan daw, Jay. Ay, sa wakas, ito na kami. Pababa kami ng parking ng Glorieta 4. Haba ng traffic. Grabe. Hanapin na lang namin yung parking ng motor kung saan. Thank you.
Dulo, kaliwa. Dito daw, kaliwa raw tayo rito. Para sa park. Ayun, yung parking ng mga motor. Nice. Dito pala kayo, ha. Sana may bakante. Ayun, meron. Marami naman. Marami namang bakante. Ay, salamat. Nakarating tayo ng maayos. Problema natin si Vladdy. Ano kaya nangyari doon? Ito yung parking ticket natin. Ayan, magdadiskarga muna kami ng mga gamit. Pag-video na lang ako sa labang. Ayan. Thank you. Ayan, natapos na yung aming event. At ito na, uwi na. Medyo pagod. Dahil wala naman silang program. So, puro banda. Puro tugtugan, puro kantahan. Hindi na ako nag-video kasi medyo private yung yung event. Birthday party 'yon. So, hindi na ako nag-video. Nakakahiya kasi. Di ba next time na lang kapag medyo mga party na hindi masyadong private yung event, tsaka ako mag-video. Anyway, nag-start kami ng tugtog namin ng 8 PM at natapos syempre kain muna, kumain, pahinga, then bumalik kami ng 10. Yun yung second set namin. Tapos yung second set namin, imbis na 1 hour, medyo almost 1.5 hour yung nangyari. Siyempre nagdagdag na lang kami ng konting mga kanta kasi nag-i-enjoy naman yung mga tao. Humihirit pa ng more. Humihirit yung mga tao ng more, so siyempre pagbigyan. Konting bagay lang naman yun, maliit na bagay yung 30 minutes. Para at least kung yung mga client natin matuwa, di uulit sila. Kaya tatlo pa rin kaming uuwi. Si Topper syempre nakahiwalay sa amin dahil mag-iiba kami ng parking na napuntahan kanina. Nakahiwalay yung parking niya, so hindi namin siya kasabay umuwi ngayon. Yan, kami pa rin tatlo. Okay din naman, masarap yung pagkain. Medyo marami akong nakain ngayon. May mga fish yan kasi pag may mga isda talaga medyo napaparami ako ng kain. Tapos hindi naman masyadong pressure kasi wala namang masyadong request, konti lang.
nag-enjoy lang sila doon sa mga kanta na nilabas namin. Kaya siguro hindi na sila nag-request pa ng mga kanta. Tapos may mga nakijam na mga guest. Then yung Shadow Brand nag-jam din sa amin. Na-request ng mga tao na kumanta daw siya. So yun, pinagbigyan niya yung mga bisita niya, kumanta rin siya ng mga ilang songs. Tapos yung asawa niya din, si Ma'am, kumanta rin. Tapos yung isang anak nila, kumanta rin. Kaya nag-enjoy naman sila. Kami rin naman nag-enjoy din naman kami. Dahil mababait naman yung mga tao, yung mga guest. Mababait sila. Kaya gaya ng sabi ko, walang pressure sa tugtugan kanina. So, happy-happy lahat. Dito tayo sa EDSA. Mabilis naman siguro yung biyahe ngayon, madali na kasi medyo gabi-gabi na ng konti. 11:30 na ng gabi. Wala naman ako nakikitang traffic masyado. So, maaga siguro kami makakauwi nito. Ang next na event namin ay kailan nga ba? Next week na. Kung walang magpa-schedule ngayon, bagay, ano pala ngayon? Saturday na pala ngayon. Bukas, pahinga. Ang sunod na yata is I think Wednesday ba? Or Thursday. Basta 2 araw na magkasunod yun. Yun ang next event namin ngayong December. Tapos next week meron pa rin hanggang alam ko hanggang January kami may schedule. Tapos may mga ano pa rin, may nagpapabook pa rin. May mga kumukuha pa rin ng banda. Kaya siguro madagdagan pa yung nasa schedule namin. Sana para maganda naman yung Pasko, 'di ba? Marami-rami tayong maipon. Well, sa gantong season lang naman talaga patok yung mga banda. Kung yung mga regular gig lang ang aasahan mo, hindi siya ganun kalaki. Hindi ka makakaipon kung hindi rin gabi-gabi yung gig mo, kung straight. Tapos maliliit lang din yung TF. Kaya sinasamantala ng mga banda yung gantong Christmas season na maraming kumukuha ng mga event. Ang problema dito ito rin yung season kung kailan nagkakatanggalan sa mga bar. Siyempre, yung mga banda ma-absent yan o nagkapaalam sa mga bar na tinutugtugan nila para kumuha ng event. Yung ibang bar, naiintindihan naman yan. Kaya lang yung iba, hindi. Kasi nabibitin nga naman sila. Sinong tutugtog sa bar nila kung wala yung banda. Mahirap din maghanap dahil season nga. So, yun. Ang kapalit ng event mo ay sibak ka sa slot mo. Wala ka rin naman magagawa. Pero iba, mga faithful din sa mga sa mga bar na tutugtugan nila. Hindi talaga sila kumukuha ng ng event kapag tinamaan yung schedule na dun sa bar na yun. Yun yung inaalagaan na bar. Ibig sabihin, kasi may mga bar talaga na yung pakaramdam mo, pamilya ka na. Diba? Yung pag-aalaga sa'yo. Kaya mahirap bitawan. Mahirap bumitaw dun sa bar na yun. Kaya kahit na maganda-ganda yung kikitain mo ng TF dun sa event na makukuha mo, tatablahin pa rin nila yun. Kasi masisira naman sila dun sa bar. Dati ganun din kami. Meron kaming bar na, bago mag-pandemic yun meron kaming mga bar na pinipili na kahit anong ganda ng TF, hindi kami nag-a-absent doon. Kahit gano'ng kaganda yung TF doon sa event na kumukuha. Kasi one time lang naman yung magandang TF na yun doon sa event eh. After ng event, wala na naman, di naman araw-araw yun. Or weekly. One time lang ngayon. Ang kapalit naman nun, matatanggal ka doon sa bar, di ba? Kaya
Wala. Kailangan mong mamili. Yung iba, sumasakripisyo ng ano, ilalaban nila. Yung tingin nila na hindi sila tatanggalin. Pero iba talaga na tsambahan. Ang dilim dito ah. At ayan muna yung ating gala para sa araw na to. Sama ko ulit next time ha. Salamat. Bye bye.